Matapos ang mahigit sa 3 buwang paghahanap ay natagpuan na ang negosyante mula sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija na si Michael Nicnoc Lagrana, subalit ito'y isa ng bangkay. Ito ang nakasaad sa post sa Facebook ng asawa ni Michael na si Jen Lagrana na natagpuan nga ang katawan ng kanyang asawa pero ito'y kalahati na lamang at nakita sa main kanal ng irigasyon sa barangay Lagasit, San Quintin, Pangasinan. Matatandaan na si Michael ay ang negosyanteng diakono rin na Iglesia ni Cristo mula sa bayan ng Quiapo ay nawala kasama ang helper nitong si Julius Diaz noong January 6, 2025. Ayon kay Jen, nagpaalam lang ang kanyang asawa kasama si Julius na kukuhanin lamang ang bayad sa pautang nito sa District 7 Rosavilla Subdivision, Quiapo, ngunit hindi na nakabalik ang mga ito magmula noon. Alas 6 ng gabi ng January 6 nang ma-recover ng mga otoridad ang abandonado at nasunog na Toyota Hilux pickup na sinakyan ng dalawa sa Poblacion West sa Umingan, Pangasinan. February 5, 2025, nang madiskubre naman ang bangkay ni Julius Diaz sa barangay Ungib, San Quintin, Pangasinan. Bumuhos ang pakikiramay sa Facebook para sa pamilya Lagrana kung saan ay binurol ang mga labi ni Michael sa kanilang tahanan sa Barangay District 4, Quiapo, Nueva Ecija. Nakapagbenta ng 16.36 tonelada ng palay sa National Food Authority o NFA ang Kamawan Multipurpose Cooperative ng Rice Bees sa presyong 24 pesos per kilo. Ito ay sa pagtutulungan ng Rice Bees at Department of Agrarian Reform sa Nueva Ecija. Batay sa ilalim ng Palay Procurement Program, hindi lamang nasusuportahan ang mga magsasaka na ihahatid din sa mesa ng Nueva Ecijanos ang safe at di kalidad na bigas at glutinous variety na ginagamit na kakanin. Sa katunayan, nag-deliver kamakailan ng NSIC RC31SR na glutinous variety galing Rice Bees ang Zaragoza People's Agriculture Cooperative sa Betis Native Cakes ng Tarlac at San Vicente's Homemade Kakanin na ipinagmamalaki ng Nueva Ecija. Matatandaan na bahagi ng Rice Business Innovation System o Rice Biz 2.0 program ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice ay pinadali ng Department of Agrarian Reform o DAR, Nueva Ecija ang pagbibenta ng 682 bag ng palay ng DAR-assisted Kamawan Multipurpose Authority o DAR sa National Food Cooperative. Ang collaborative initiative na ito sa pagitan ng DAR Nueva Ecija at DA PhilRice ay naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS sa pamagitan ng pagpapalakas ng market linkages, pagpapabuti ng rice production efficiencies at pagtataguyod ng agribusiness sustainability. Sa pamagitan ng partnership na ito, nakatanggap ang Kamawan MPC ng tulong teknikal at marketing na nagbibigay daan sa kanila na makakuha ng mapagkompetensyang presyo para sa kanilang ani habang pinapahusay ang kanilang kapasidad na makisali sa mas kumikita at napapanatiling kalakalan ng bigas. Pinarangalan kamakailan ang DA Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University o DAPCC at CLSU ng prestihiyosong Philippine Quality Award o PQA Level 1 para sa Commitment to Quality Management. Ang pagkilala na iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI ay iginawad sa isang seremonya noong Marso 21 taong 2025 sa DAPCC National Headquarters at Jinpo sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang PQA na itinatag sa pamagitan ng Republic Act 9013 ay ang pinakamataas na pambansang pagkilala para sa namumukod tanging pagganap ng organisasyon sa parehong pampubliko at pribadong sektor
na nagtataguyod ng pandaigdigang kompetisyon at pagtuloy ng pagpapabuti. Kinikilala ang DAPCC sa CLSU kasama ng JVF, Center for Technical Studies and Assessment Incorporated. Si Dr. Jonathan Fabula, Director ng University Research Program Office o ARPO ng CLSU, ay binigyang diin ang makabuluhang kontribusyon ng PCC sa CLSU sa pananaliksik at pagpapalawig. Binigyang diin niya ang hindi matitinag na paghahangad ng sentro ng kahusayan.